Ang video na ituturo ko sa inyo ay kung paano mag-install ng ganitong automatic transfer switch. Ito mga idol yung isasuggest ko sa inyong automatic transfer switch kasi napakaganda nito, napakabilis nitong mag-transfer. Di tulad ng ganitong automatic transfer switch, kapag halimbawa nanonood ka ng TV at naglipat siya sa kuryente nyo sa bahay ay mamamatay yung TV nyo. Ito yung mas maganda mga idol. Kasi kapag halimbawa nanonood ka man ng TV, nalobat yung solar mo, nag-transfer sa kuryente, ay hindi mamamatay yung TV mo. Kasi napakabilis lang ito mag-transfer. Kaya sa mga gusto umorder dyan, ay ilalagay ko yung link sa comment section. Ngayon, ituturo ko na sa inyo step by step kung paano yung wiring connection nito. Dito nakalagay sa source A yung priority. Halimbawa, yung solar mo yung linagay mo dito, siya na yung naka-priority. Pero nakadepende pa rin yan sa inyo kung alin yung gagawin yung priority. Pwede rin yung kuryente nyo sa bahay yung gawin yung priority. Pero kung malaki naman yung setup mo sa bahay, ay mas maganda gawin mo ng priority yung solar setup. Dito yan nakakonect sa source A at yung reserve power naman ay dito sa source B. Halimbawa yung sa kuryente mo sa bahay ay sa reserve power mo siya linagay. Kapag nalobat lang yung solar, saka lang siya magta-transfer sa kuryente nyo sa bahay. Dito yan nakakonect sa taas. At yung load naman nito, yung papunta na sa circuit breaker ng inyong bahay, ay dito sa baba. Ngayon, maglalagay muna tayo dito ng ilaw. Ito muna yung isasample natin. Dito natin yan ilalagay sa ilalim. Ngayon, nalagyan na natin yung load. Dito naman tayo, wiringan naman natin yung sa solar. Meron na tayo ditong supply. Ito yung sa solar at ito naman yung sa kuryente. Ngayon, supplyan na natin itong load ng circuit breaker ng solar. Itong live wire niya, dito natin yan i-connect sa kaliwa ng automatic transfer switch. Pero kahit saan mo naman yan dyan i-connect, yung live at neutral ay pwede naman. Pero tayo ay ilalagay natin dito sa kaliwa yung live. At ito namang neutral niya ay dito natin kukonek sa kanan ng automatic transfer switch. Ngayon, na-connect na natin yung supply na galing sa solar. At para gumana yung automatic function nito, ay kailangan maglagay tayo ng wire galing dito sa, may nakalagay ditong AC 220 volts input. Maglalagay tayo ng wire galing dito papunta dito sa live at saka neutral. Itong may nakalagay ditong AR, dito natin yan i-connect sa live. At ito namang AN ay dito natin yan i-connect sa neutral. Nasupplyan na natin yung sa solar. Ngayon, dito naman tayo mag-supply dito sa kuryente nyo sa bahay. Itong live wire niya, dito natin i-connect sa isang line ng
supply ng kuryente nyo sa bahay at dito natin yan i-connect sa kaliwa ng automatic transfer switch. Ito namang neutral niya, dito natin i-connect sa isang line ng circuit breaker. Papunta yan dito sa kanan ng automatic transfer switch. At ganun din dito sa baba, para gumana yung automatic function nito, ay maglalagay tayo ng wire papunta dito sa live at neutral ng supply ng kuryente nyo sa bahay. Dito yan nakakonect sa BR at BN. Nakalagay dito AC 220 volts input. Yung BR nya, kukonect natin yan dito sa live. At ito namang BN, dito natin yan i-connect sa neutral. Nawiringan na natin yung sa solar at ganun din yung sa kuryente. Ganyan lang ang wiring connection niyan. Ngayon, i-try na natin, i-on natin yung sa solar. Dapat ito ay magta-transfer yan dito sa normal power. Try natin. Ganyan lang kabilis yung pag-transfer niya. Ngayon, i-try naman natin yung sa kuryente. Pagkapag inon natin dyan ay hindi yan magta-transfer kasi naka-priority yung sa solar. At kapag halimbawa nalobat na yung solar, ay automatic magta-transfer yan sa kuryente nyo sa bahay. Ngayon, i-try natin. Ganyan ang kinagandahan nito, napakabilis lang ng pag-transfer niya. Ngayon, i-try na natin ulit, i-on natin.